Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isuja Psalmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners ito sa YouTube channel sa Facebook. Mga kapatid, ating pag-aralan ngayon tungkol po sa solar eclipse kahapon. Ito po ay patuloy natin mga kapatid ayon po sa mga balita na ating nakuha po na kahapon po ay atin talagang na live coverage ang Japan country kung ano ang mangyari ng solar eclipse na pinaghandaan po sa April 8, 2024. Ito mga kapatid ating pag-aralan ngayon, no? Pakinggan natin ang mga talata, sita sa Biblia kung ano talaga ang nakasulat, kung ito talaga ay saan ba tayo maniwala, sa tao nagbalita ng sobra o sa Panginoon nagbalita ng tama, na mga kapatid. Ang solar eclipse na nakaraan kahapon, ito talaga ay pinaghandaan na mga tao doon po sa United States of America. Now, ating mga kapatid, kahapon po talaga ay natin binalagpos ang panahon, ay live coverage po tayo dito sa Japan kung ano talaga ang mangyari po ng araw o ating liwanag, kung ilan percent po ang mawala. So kahapon po siguro mga 30% lang po ang nawala ng liwanag dito sa Japan. Hanggang ngayon mga kapatid ay wala pa talagang araw na lumilitaw dahil po sa talaga na totally solar eclipse, no? Po sa Amerika. Mga kapatid, ito po ating pag-aralan ngayon. Marami pong komento, iba-ibang komento po sa social media. Ginagamit po ang Biblia na ito na po daw ang the day of judgment. Pero mga kapatid, ito ating pag-aralan ngayon tungkol po sa araw ng paghatol. Kung ano ba ang kapanahonan, ilang taon po mga kapatid gagawin po ang hatol ng Panginoon. So kung i-biblical natin, after 1,000 years pa po, after resurrection, bago pa po maghatol ang Panginoon sa lahat ng mga patay. Na mga kapatid, ito ating pag-aralan. Buksan natin ang Biblia ngayon kung ano ba ang matutunan natin sa mga aral po o mga balita na minsan pinagbagabag po ng isipan ng tao, na maraming takot, no? Maraming takot sa balita ng tao, pero ang balita ng Biblia ay hindi kinatakutan. Na mga tao na sinabi ng nasa social media na kapag nakatingin ka sa araw na yon, mapinsala ang mata mo at saka ang brain, kung isipan ng tao, utak ng tao ay mapinsala dahil po sa solar eclipse kahapon po is April 8, 2024. Now, dahil po sa mga balita social media na silabasan, marami talaga ang nabahala. Maraming nabahala dahil po talaga sa mga balita na mga tao lang po, at kumuha lang po sila sa talata ng Biblia at ginagamit na po nila ito para maniwala ang tao. Pero alam ba natin, no? Alam ba natin kung ano talaga ang sinabi ng Biblia? Na kung magkaroon ng solar eclipse, ito na ba talaga ang judgment? Ito na ba ang araw ng paghatol? So hindi po ganyan, no? Kasi ang araw ng paghatol, gagawin ito ng Panginoon kung wala ng langit at lupa. Now, ang balita na may parating na solar eclipse, at minsan po kanya-kanyang komento ng tao na ito na daw ang hatol, ito na daw ang paghatol ng Panginoon sa libutan. So tingnan natin ngayon mga kapatid, i-biblical natin kung ano ba talaga ang panahon ng hatol. Kasi ang Biblia nagpapatunay, gawin na po ng Panginoon hatol kung mawala na ang langit at ang lupa at ang dagat. Wala na po. Ganyan po ang sinabi Biblia, bago hatulan po ang mga patay, ito muling mabuhay at harap na po sa hukuman. Ganyan po ang papahayag po ng Biblia. Na marami pong balita, kahit nakatingin tayo sa social media,
May mga balita talaga na magpinsala ito ng sabihin natin ito po ay karamdaman ng tao, mata or itong katawan, anong pinsala. Ito mga kapatid, ang balita po, pakinggan natin to mga kapatid. Ito po ang sinabi Biblia. Episode of wisdom in words. Yan o. Have you ever felt like something isn't quite right Ito, in kapatid. your life? You're Ito, alone kapatid. Ganyan in po. an unfamiliar place, and everything seems to have changed drastically. If you have, you might know the dizzy feeling that comes with eclipse season. When the sun, moon, and earth align, it feels like we're torn between two worlds, the familiar and the unknown. Now mark your calendars for April 8, 2024. So yung mga kapatid, no, marami namang pinsala sa April 8, 2024. Isipan ng tao, katawan, masisira ang brain natin, yung utak natin, mata natin. Marami pong mga balita na ganyan. Pero sa Biblia mga kapatid, ganito po pakinggan natin. Ito po nakasulat sa pahayag in chapter 20 verse 11 up to 13. Ito mga kapatid, pakinggan natin ito. Ito po ang araw ng paghatol. Hindi itong panahon ngayon na dumaan ang total solar eclipse, na ito po ay minsan po ay ginagamit ng social media. Ayaw ko lang kung makaparami ng viewers sila, kung ano ba ang purpose na ginamit nila ilang talata, pero iba naman sa pagpaunawa ng Diyos. So yung mga kapatid, minsan po ay parang ginagamit lang po ng mga tao ang Biblia, pero sa mali naman na pagpapaunawa. Pakinggan natin mga kapatid dito sa pahayag in chapter 20 verse 11 to 13. Ganito po ang sinabi Biblia mga kapatid, ganito po ang mangyari. Katapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. Ayan po, sumuliwanag po mga kapatid na itong mga balita, kung marami pong lumabas po sa social media na itong kahapon na solar eclipse ay sinabi nila ito na daw ang araw po ng paghatol. So napakalayo po sa Biblia, kasi kung gawin na pa yung hatol, lalabas ang lahat ng mga patay doon sa ilalim ng dagat, ilalim ng lupa. Ito mga kapatid ang araw ng paghatol. So napakalayo po sa balita, kaya hindi po tayo niwala sa balita ng tao. Naniwala po tayo sa balita na ito pinakasulat sa Biblia na ayon po sa papaunawa ng Espiritu Santo. Now kahapon po, monitor lang po natin kung gaano po kapinsala talaga ng total solar eclipse kahapon, na kung ano talaga ang mangyari ng bansang Japan. Kung ito talaga, anong kaibahan ng ito po ang pagbukang liwayway ng umaga, kung anong kaibahan hanggang na palapit po ang 11 AM mga kapatid, itiningnan po natin. So gapon, monitor po natin, live po tayo, is 4 na oras po tayo live para po na masaksihan talaga natin sa buong sanlibutan. Kaya live natin kahapon anong kaibahan talaga na solar eclipse na balita po nila. Ito po yung magpinsala talaga ng katawan at mata at ang isipan, or ano pa ang magpinsala po ng katawan. No, kaya sinabi ko na nga na ang balita ng tao, nabahala po ang mga tao sa libutan, nabahala, pero ang magandang balita sa Biblia minsan po na wala po ng pansin, no? Kung ibig sabihin na imbis ito ang salita ng Diyos ay ating pag-aralan, ipaunawa natin kung paano talaga natin, kapatid, i-explain na ang araw ng paghatol, kung ano talaga ang sistema na ito mga kapatid. Mawala na langit at lupa, so ganyan po gawin pa ang hatol, no?
Kasi nang itapon na po ang dyablo doon sa dagat-dagatan apoy, andyan na po, gawin na po ang hatol. Sapat ang dyablo, habang hindi siya itapon sa apoy, ay buntag sila lang. Salamat sa oras. Kumusta mo diya? Now, ibig sabihin na ito po, pag natapon na po ang dyablo sa dagat-dagatan apoy, isa ka palang gawin po ang hatol. Kumusta mo diya? Sila lang, Brother Amy, no? Kay Sir Abibigel in Angel, sa ating mga kasama dyan, Pastor Jericho Mosay at saka si Sister Lodi Mosay. Ngayon mga kapatid, buksan po natin ito kasi nakaraan na po kahapon ang solar eclipse at talagang live tayo is 4 hours. 4 hours po kahapon ang live natin, o malapit mo 5 hours pong live natin kahapon dito sa Japan, kasi monitor natin kung anong kaibahan na mga balita talaga ay nakakabahala po. So naman tayo naniwala sa tao, ating ginawa lang kahapon ay sinaksihan po natin kung ano ang balita talaga. Ano talaga ang balita, kaibahan ng balita ng tao kaysa magandang balita na ito po mga kapatid nakasulat sa Biblia na salita po ng Diyos. Kaya lang minsan ginagamit din nila ang Biblia na malayo naman sa pagpangunawa. Kaya itong ginawa natin mga kapatid, ito po ay ating pinapangaral ang katotohanan. Itong panahon po ng hatol, mawala na po ang langit at lupa. Ulitin natin sa chapter 20, 11-13. Katapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Ang solar eclipse mga kapatid, ano lang to, hindi po ito nagtatagal. Malayo na po isang oras, babalik naman ang liwanag. Kaya lang, sa ano talaga, ang social media ginagamit po minsan ng mga tao para ko lang kung gamitin nila para magka-viewers po, subscriber pa o revenue pa, ano pa talaga ang plano nila, na bakit ang balita ay talagang hindi po nakakabuti minsan sa pandinig ng tao. Na mga kapatid, ito po ang sinabi Biblia sa verse 12, pakinggan natin. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. 13. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ayan na po. So wala na po, kahit na po itong daigdig mapatay, tinapon na po ito sa impyerno. Kasi buksan na po ang impyerno, dito sila naman, ito sa lupa. Dito po gawin ang hatol, hindi po doon sa langit. Kapag doon sa langit gawin ang hatol, pati yung mga sama makapunta ng langit. Hindi po. Marami po mga aral po ng mga tao, napakalayo po sa katotohanan. Kung doon sa langit gawin ang hatol, pati po yung mga sama may langit na papunta ng langit sila. Hindi talaga. Dito po gawin ang hatol. No, dito po sa lupa. So ang sistema ng aral ng Diyos, ito po talaga pinapangaral natin na after resurrection, no? After resurrection, after 1,000 years, pagkawalan pa Satanas. At pagkawala Satanas, maikling panahon, ito naman ay gagamitin ni Satanas ang kanyang mga kampon upang paligiran ang paraiso ng Diyos dito sa lupa. Kasi yung paraiso na yan, bababa po yan. Yan po hinintay natin, loobin ng Diyos, makapasok tayo dyan, at saka bababa na po yan, kasama na po tayo. Nasa loob na po tayo ng paraiso. Ganon po ang aral. Kaya napakalayo po sa mga balita na ang sabi nila na kahapon daw, yun na po ang araw ng paghuhukom. So napakalayo po kasi hindi pa nga natupad hindi pa lumabas 666, at saka after 1,000 years pa bago po hatulan ng buong sanlibutan. At ito hatol dito po gagawin, no? So ang sistema kasi, tayo mga Christian, dalhin muna tayo doon sa langit.
no? Kaya araw ng pagliligtas po yan. Pakinggan na natin ito mga kapatid para maunawaan natin Biblia. Bago isagawa ang hatol, dalhalin muna tayo sa langit, doon sa paraiso ng Diyos. Then after 1,000 years, bago pababa po yan, at saka pakawalan sa Satanas. At ang target ni Satanas, itong paraiso, na lahat ng kampo niya ay pag-isahin ni Satanas upang lusubin itong paraiso ng Diyos. Pero ito po, pakinggan muna natin ito para maintindihan po natin kung ano pa talaga ang mangyari. Now, before gawin ang hatol, lalabas na po lahat ng patay sa dagat, lalim ng lupa, saan man nakalibing ang mga tao, yung mga buto nila, magsilabasan na po yan. Sa ilalim ng dagat, mayroon po mga buto doon, ngayon nakabaon doon mga buto na may na, example natin, barko, lumubog, o ano pa ba, ibang sasakyan dagat na lumubog, nandun na po ang buto nila. Aahon po yan. At saka iharap natin sa hukuman, pati katawan natin, hindi kaluluwa. Ganun po yan. Kaya minsan kasi ang aral ng Biblia ay hindi talaga nagkapareha. At saka ginagamit ng Biblia lang po para lang po na magka-view sila at maniwala ang tao. So kaya ginawa natin mga kapatid, ito ay ating pinagsikapan na mapangaral natin, makapag-live tayo. So live tayo ngayon, salamat sa Panginoon na mayroong signal po tayo sa sakyan. Kung naka-under sa sakyan kasi lubat po ang cellphone natin, kaya naka-charge po ito. Kaya naka-under po ang sakyan natin, no? Ito talaga ay ating ipangaral ngayon. Ano ba talaga ang araw ng paghatol? Kasi ang keywords natin, the day of judgment, no? Araw ng paghukom, ating keywords. Na itong mga kapatid, binabasa natin sa Biblia, chapter 20, 11 to 13 at to 15, na sa araw ng paghatol, mawala ng langit at lupa. Meaning, yun na po ibig sabihin na itong langit at lupa, wala na po ito. At saka lahat po ng mga patay, lalabas na po yan sa libingan, sa dagat, saan man nalibing. So kasama lahat talaga harap sa hukuman, pati katawan po. Hindi kayo na kaluluwa lang. Bubuhayin lang muna ang mga patay, kasi yun po talaga ang sila Biblia. Napakinggan natin mga kapatid, dito po tayo sa 1 Thessalonians in chapter 4, 16 to 18. Ito mga kapatid, Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. 18. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. So ganito po So, pagbalik ng Panginoon, nasa lapap lang po siya. So, ang paghatol, upo sa trono. Diba? May iba talaga. Ang hatol, upo sa trono ang Panginoon. Upo sa trono siya, gawin ang hatol. Pero ito, pagbalik ng Panginoon, itong pagligtas sa atin, sa alapaap lang po siya. At sasalubong lang tayo sa alapaap. Ito, balikan natin pakinggan natin mga kapatid sa 16, 17, chapter 4 sa 1 Thessalonians. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Ayan po, para salubungin natin. So, ang pagbalik ng Panginoon, hindi pa ito hatol, pero mayroon parusa. May parusa ito sa mga taong masama. Hindi pa hatol, iba ang parusa, iba ang hatol. Kasi ang parusa, tulad ng lindol, bagyo, tsunami, may sakit, parusa po yan.
Yung parusa po yan na nakakalas po ng buhay ng tao. Pero ang paghatol, lahat po harap. Ang parusa, hindi lahat ang parusa. Ayaw lang po sa dapat parusahan, pinarusahan. Pero ang hatol, lahat talaga ay harap. So ganun po mga kapatid. Now, itong araw po na pagbalik ng Panginoon, sa alapaap lang po siya. Kasi ang hatol, upo siya. Pakinggan natin na dito sa Mateo. Dito sa Mateo chapter 25 in verse 30. Mga kapatid, pakinggan natin to ha. Ito po ang sinabi ng Biblia. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Ayan. Pag ako na anak ng tao ay maghahari na kasama ng lahat ng anghel, uupo ako sa aking trono. Titipunin ko. Bubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Ayan po, hatol, upo siya. Na ang pagbalik ng Panginoon, hindi pa ito hatol, pagligtas pala ito. So ganun po ang sistema ng Biblia. Kaya marami tayong nakita ng mga balita sa social media na talagang napakalayo po ng kanilang pag-explain kung pagpaliwanag ng Biblia. Kasi ginagamit ng Biblia, pero napakalayo naman ng sabihin natin pangunawa ng Diyos sa pangunawa po nila. Kaya mga tao, takot sila. So mabuti pa ang tao nagbabalita, takot pa ang tao. Pero itong impyerno na sinabi ng Biblia, parang ang tao binabaliwala po. Pero itong April 8 na kahapon po ay may solar eclipse, mga tao natatakot at saka naghanda sila. Nagbili ng pagkain, baka daw ilan araw, kasi may balita, 3 araw daw ang solar eclipse, 3 araw daw. So 3 araw, kung wala kang mabili, kaya mabili ka ng pagkain. Kaya namili talaga. Tingnan mo yung mga department store, walang laman. Walang laman kasi namili ang mga tao talaga. Kasi sabi ng iba, 3 days daw ang solar eclipse. Pura naman, hindi naman tayo nabahala dyan. Namasidan tayo ng mga pangyayari sa palibot. Kung gaano katotoo po ang balita o sa balita ng Diyos, magandang balita ng kasus Biblia, paano po natin ipaliwanag. Actually, mayroon naman talaga panahon darating itong pang-anim na tatak na talagang ang araw talaga ay magdilim at ang buwan maging dugo at mahulog sa lupa ang mga bituin. Kahapon, kaya nga sinaksihan po natin, live coverage tayo kahapon is maghapit mag-5 oras para masaksihan natin ang balita ng salibutan sa balita ng Biblia, kung anong kaibahan. So in-screen po natin sa pang-anim na tatak, totoo talaga yan, nakasulat. Pero kaya, dahil po na mayroon nangyari talaga, ang ating tinignan kahapon kung may bituin ba na mahulog. Kasi ang sa Biblia, may bituin mahulog. So sa balita din kahapon, may bituin na mahulog na kamukha doon ng Diablo. So kaya nga, sinaksihan po natin, live coverage tayo kahapon para masaksihan natin kung mayroon talagang mahulog galing po sa langit kamukha ng Diablo na bituin. So wala. So yun po. Dahil wala, yan ang sinabi ko na mas maganda ang salita ng Diyos dito sa Biblia. Ito ang ating paniwalaan. Huwag tayo maniwala sa tao. Totoo nga, sa Biblia na nga. Kaya mayroon din mga tao na ginagamit ng Biblia na may mahulog talagang bituin, pero hindi po sa panahon ngayon. Kasi nandito pati sa lupa, hindi pa nabuhay ang mga patay. So kaya hindi makatotoo yung mga balita nila ayon po sa kanilang pinaunawa. Napakalayo po. Kaya alam po natin. Now, ito mga kapatid, uupo sa trono. Now, pag uupo na po, kasi ito mga kapatid, tandaan po natin, pag nakababa na po ang bagong langit, bagong lupa, ito po ang paligiran. Paligiran po ito ng Diablo. Kasi after 1,000 years, pakinggan natin ang Biblia. Balik tayo sa Pahayag chapter 20 and verse 5 up to 7 mga kapatid. Pakinggan natin to ha. Para hindi pa tayo mabahala, huwag na tayong maniwala sa mga balita na wala pong katotohanan. Dito, pakinggan natin sa 20, Pahayag chapter 20 verse 4 up to 7.
Katapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So maliwanag po ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang makasama sa muling pagkabuhay, itong yung kapatik ng 666, nangaral po na salita ng Diyos, nangaral kay Jesus, at saka ito mga kapatid, mga lingkod na loobin ng Diyos, makasama tayo dito. Basta magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, makasama tayo dito. To God be the glory. Sana po, hindi po tayo mabigo sa ating inaasahan. Kaya araw-araw talaga ay tinuruan tayo ng Diyos sa tamang pamuhay para po na hindi po tayo maligaw sa limutan. Now sa verse 5, kapatid, ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So, ang iba pang mga patay, sakalang bubuhayin pagkatapos 1,000 taon. So, tanda po natin. Now, ito po ang paligiran ng dyablo. Paglabas niya, ito po ang banal na lungsod. Ito po ang tinatawag na paraiso na dito na po sa lupa. Kapatid, ito po ang paligiran ng dyablo at ang kanyang makampon. Pero ito, maikling panahon lang, kapatid. Maikling panahon lang kasi yung mga tao sa panahon na yan, after 1,000 years, sa muling pagkabuhay na, tapos pa muling pagkabuhay, sa after 1,000 years, ang mga tao sa limutan, ito po ay alipinin na ng dyablo. Kasi alam mo natin, natapos na po ang muling pagkabuhay, so yung mga tao kaya na po iligaw ng dyablo sapagkat tapos na po ang muling pagkabuhay. So, maikling panahon, after 1,000 years, pakawalan sa tanas, mga kapatid. Tuloy natin sa chapter 20, verse 6 up to 7. Palad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, tanda po natin mapalad at banal ang makabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, mapalad at banal. Banal, tayo mga bautismado, binanal na tayo, pinawalang sala na tayo, inaring ganap na tayo sa pangalan na atin Panginoon Kristo. So, tama po. Tayo mga bautismado, basta magpatuloy na po tayo sa paglilingkod, huwag tayo magbabalik sa sanlibutan. Tuloy lang po natin mga kapatid ang ating paglilingkod bilang Kristiyano. Ayan po. Now, maghahari tayo kasama ni Kristo para tayo mga pare. Ibig sabihin tayo po mga tagapagturo. Ibig sabihin tayo po ay mga espesyal po. Kasi ang pare kasi mga kapatid, si Panginoon Kristo pinakapunong pare natin. So parang tulad tayo niya, kung ano ang kanyang sabihin natin kalagayan doon sa langit, matulad tayo. Para tayo mga pare, ibig sabihin tayo po sa harapan ng Diyos, mayroong karapatan tayo. Kung may karapatan na anak ng Diyos at Panginoon Kristo, si pinakapunong pare natin, tayo din ay tulad ng kanyang kalagayan na magkamit tayo ng buhay na walang hanggang. Then, after 1,000 years na po sila. Then, pagkatapos ng 1,000 years, sa verse 7. Ang pagkatalo ni Satanas. Katapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Na pagkatapos 1,000 taon, pakawalan si Satanas. Pakawalan na po siya. At ang gawin niya, dadayain niya ang lahat ng tao dito sa mundo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Sa buong mundo, dadayain. So, ibig sabihin, gagawa siya ng paraan para mga tao, siya po ang paniwalaan, dadayain niya. So madaya talaga sila sapagkat wala na po yung mga ngaral. Wala na mga ngaral dito. Tapos na muli yung pagkabuhay. Sila pa mga ngaral, wala na po. Wala na po mga ngaral dito. After resurrection, wala na po mga ngaral. Kasi dadalhin ng Panginoon pati mga buhay na titira. Tayo mga patay na nakatulog na, babangon tayo. At ang mga buhay pa na titira, dadalhin na po lahat. Kaya yan ang mangyari. Madaya niya ang mga tao sa limutan dahil wala na po mga ngaral.
Now, anong gawin niya sa mga tao? Tuloy natin. Natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. So, ang hikayat ng Diablo, kasing dami ng buhangin sa dagat, hindi kayang bilangin. At makipagtalo, makipaglaban sila sa mga mananampalataya o mga Kristiyano. Now, ano ba ang paligiran nila? Tuloy natin. Nakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. So ito mga kapatid, biblical po ito. Now, sa katapusan, ang papatay ng mga tao, apoy mula sa langit. Mamamatay silang lahat. So itong banal, itong mga kapatid, itong banal na lungsod, itong sinabi ng Biblia na ito po ang kampo ng mga banal at ang pinakamahal na lungsod. Ito mga kapatid, ang paraiso ng Diyos na paligiran ito. Paligiran ito ng mga kaaway at uulan ng apoy, mga kapatid. Pag ulan ng apoy mula sa langit, patay ang lahat. Patay, walang matira. Nakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal. Kasi mga kapatid, tandaan po natin, ito pong lungsod na ito po ang paraiso. Ang pinakamamahal na lungsod. Pinakamamahal na lungsod. Ito po ang Jerusalem na sa langit. Hindi po ito Jerusalem sa lupa. Dito sa lupa, doon namatay ang Panginoon sa Jerusalem sa lupa. Pero itong Jerusalem sa langit, itong pinakamahal kung banal. Mga kampo ng banal. Ito po mga kapatid, ang ating inaasahan na ito ang paraiso ng Diyos. So yun po mga kapatid, ang ating inintay. Tuloy natin. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. So wala na matira. Pag sinabi mamatay na lahat, wala na matira. Then ang gawin sa Diablo, ganito po, sa verse 10. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. So itapon na, nandun na po ang sinungaling na propeta, halimaw, nandun na po yung pati ng 666 na halimaw, nandun na po sa impyerno. Then, after 1,000, kasi pagbalik ng Panginoon, kasi tanda po natin, sa kanya pagparito na pagbuhay ng mga patay, papatayin po itong tao, itong bulaang propeta ng kanyang hininga. Itong tao po na nagpatik ng 666, papatayin ito ng hininga ng Panginoon pagparito niya. At saka itong mauna matapon doon sa apoy mamatay. Then after 1,000 years, pagkawalan sa Satanas, para po ito na po ang gagawin. Now, nang panahon na po na yan, itapon ng Satanas, nandun na po ang mga bulaang propeta at ang mga itong halimaw. Balikan natin sa verse 10. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. So una pala itapon ang sinungaling na propeta ngayon at saka itong halimaw. So sa pinakahuli, bago gawin ang hatol, itapon naman ang Diablo doon. Kasi maghimagsis pa ang Diablo sa maikling panahon, pakawalan po siya 1,000 taon. Pagkatapos 1,000 taon, pakawalan po siya. At yun po, dadayain ang lahat ng tao sa buong bansa. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, kakalat siya sa buong mundo. No? Lalabas siya at dadayain ang lahat ng bansa. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. So verse 7. Katapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. So ito na po mga kapatid, kasi patungo na po siya sa impyerno. So nang malapit na itapon sa impyerno, palabasin ito bago itapon sa impyerno. Pero gagawa pa ito ng salarin. No, dadayain pa niya ang mga tao sa buong bansa. At saka ito talaga ang mga tao ay maniwala sapagkat wala naman tagapagturo dito. No, ang paligiran niya, ito po ang Jerusalem bababa mula sa langit. Pakinggan natin mga kapatid, na ito pong bagong banal na lungsod na pinakamamahal ng Diyos, ito po ang tinatawag na Jerusalem. Ito po ang ating ina na tinatawag ni Apostol Pablo, Jerusalem na ating ina, na ito ang paraiso na sa langit. Pakinggan natin sa 21, 1 at sa 2, sa pinadayag. Katapos nito,
nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang Itong sabi banal lungsod. Ano itong banal lungsod? bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ito yung sinabi ko, banal na lungsod. Palibutan ito ng itong banal, kampo ng mga banal, itong banal na lungsod, palibutan ito ng dyablo kasama ang kampo niya. So meaning, bago gagawin ang hatol, nasa baba na po yun, paraiso na yan. Nandun na po tayo sa loob, at pagbaba na yan, yun po ang target ng dyablo na paligiran nila. No? Paligiran itong banal na lungsod. Ito po ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit na sinabi sa Pablo dito po sa Galatia in chapter 4:26. Para manawaan natin ang aral, pakinggan natin sa Galatia, mga kapatid, in chapter 4 verse 26. Ito po ang kinatawan ng asawa ni Abraham na si Sarah, mga kapatid, na ito ang Jerusalem na malaya. Ngunit ang asawang si Sara ay hindi alipin, at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit. At siya ang ating ina, dahil hindi tayo alipin ng kautusan. Ayun po. Itong Jerusalem na ito, itong ating ina. Kasi lahat po tayo na mananampalataya, ito ang ating inasahan na paraiso ng Diyos. Maliwanag po na dalhin muna tayo doon bago bababa yan, at pagbaba na ng Jerusalem na ito, sa kagawin ang hatol, at dito gawin ang hatol sa lupa. Kasi nang palibutan ito ng mga kampo ng banal, mga banal, ito pong paraiso, palibutan ng dyablo ito at mga tao, kanya mga, sabihin natin alipin, kanya mga kampon, at ulan ng apoy mula sa langit. So meaning, ulan ng apoy mula sa langit, nasa baba na po ito. Nasa baba na po ito. Kasi paano ulan na apoy mula sa langit kung wala ito sa baba? Kasi ang paligiran kasi itong paraiso, mga kapatid, is 2,400 km lang. Now, ang sanlibutan, napakalaki po ito. Hindi lang 2,400 km. So ito, mga kapatid, bababa ito. Saan ito baba? Doon sa lugar na nakahanda po, na doon po ipinako ang Panginoon sa cross. Doon po, mga kapatid, ang Jerusalem. So yung Jerusalem na yan sa ibaba, ito ngayon ang Jerusalem na alipin po, mga kapatid, na dito sa libutan, alipin ng kautusan. Pero ang Jerusalem natin na sa langit, ito hindi alipin, malaya po tayo. Kasi ang Jerusalem tinutukoy sa lupa, yan po doon pinako ang Panginoon sa cross. So ang Jerusalem na ito ay spiritual, hindi pa nakita. Ito ang bababa mula sa langit. Now, gaano kalaki itong Jerusalem, itong paraiso? 2,400 km. Kaya dapat paligiran ito ng kampo ng mga ng dyablo, kasi 2,400 km na itong laki ng paraiso. So kaya paligiran, kasi dito sa bababa ito, doon po sa lugar na nakatakda po, mga kapatid, kung ano ang Jerusalem na tinutukoy sa lupa, diyan bababa ang Jerusalem na mula sa langit. Doon po sa lugar na ito po ay, mga kapatid, Jerusalem, doon nila pinako ang Panginoon sa cross. Pero ang Jerusalem sa lupa, ito'y alipin ng kautusan. Pero Jerusalem sa langit, malaya po ito. Tayo po ito, mga anak, mga kapatid, ng Jerusalem na ito. Lubat na tayo, lubat. So ganyan po, mga kapatid. Now, maliwanag po ang Biblia na itong Jerusalem na ito, paligiran ito ng mga kampo ng dyablo at ang kasama ang dyablo, pero paulanan sila ng apoy mula sa langit at mas tutupok, mamatay sila lahat. Dahil patay na lahat, isagawa na po ang hatol. Balikan natin, mga kapatid, dito sa kapitulo 20 versikulo 10, nibingat to sa 10 hanggang po sa 13, sa chapter 20 sa pahayag. Akalat sila sa buong mundo, at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit, at mamamatay silang lahat. So mamatay lahat, wala po isa matira. Wala nang matira, mamatay lahat. At dahil patay na lahat, itong dyablo naman itapon na po sa impyerno. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre.
na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ayan na po, dahil natupad na po na ang dyablo itapon sa impyerno, mula ang propeta itong halimaw, na tao po ito na nagpatik ng 666, tapon na sila. Gawin na po ang hatol. 11 to 13. Ang huling paghatol. Yan na, huling paghatol. Katapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. So, doon pa mawala ang langit at lupa pag nakababa na ito. Gawin na pong hatol, mawala ang langit at lupa sapagkat gawin ang hatol. So lahat na talaga, bago na ang lahat, wala ng langit at lupa, at itong paraiso na lang ng Diyos, ito po ang makalagay dito. At ang impyerno naman dito, bubuksan na po ito. Dito na po bubuksan. At itong paraiso na ito, manatili na po ito magpakailanman. At ang impyerno naman, ito po mga kapatid, doon ng lahat na makasalanan, mga tao na hindi po sumunod ng kalooban ng Diyos. So ang paraiso, manatili na po ito. Dito po ilagay ang paraiso. Pababa kasi ito mula sa langit. No? No, tuloy sa 12:13. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ayan, tapos na. Tapos na. Lahat mamatay na, lahat bubuhay na, at ito haharap na sa hukuman, dala na po ang katawan. Kaya dito po gagawin ng hatol sapagkat lalabas sa dagat, lalabas sa lupa, lalabas. Kaya dito gawin ng hatol. Kasi kung dalhin sa langit yung mga masama, makapunta na langit sila. Kaya yun ang yan sistema po ng gawin ng Diyos. Bababa muna itong langit, itong bagong langit, bagong lupa, itong paraiso na ating inaasahan, at sa gawin ng hatol after 1,000 years. Kung baba na po yan. Then pagka mamatay na lahat ng tao, kasi ito tutupukin na po lahat talaga, ayon po sa ating napakinggan, at gawin na po ang hatol. At hatulan ang lahat ayon sa ginawa. Mabuti at masama, anong nakasulat doon sa aklat ng Panginoon. Kaya wala na makatakas. Dito sa lupa, makatakas man ang masama, makatakas man ang mga taong gumawa ng krimen, pero sa araw na hatol, wala makatakas sapagkat babasahin ito. Lahat ng ginawa natin, babasahin ito sa ating harapan. No? Maliwanag po dito kung anong nakasulat. Ang hatol po ayon sa nakasulat sa 12:13 dito po sa Pahayag chapter 20. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. Diba? At naglabasan sila sa lugar mga patay, galing sa ilalim lupa, yung sa dagat, labas din sila, harap na sa hukuman. Ayan sinabi ng Panginoon, uupo ako sa aking trono at pagbukurin ko ang lahat ng tao. No? Ayon po sa Matthew 25 verse 31 to 32. No? Yan po mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia, 25, 31, 32. Na ito mga kapatid, sa 30, kapag ako na anak ng tao ay darating na, at ito ang sinabi niya na pagbukod-bukurin na po niya. 31. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Ito na. Pag nandito na po sa lupa yung kanyang trono, upo na po siya kasama ng lahat ng mga anghel. Dito na lahat.
So wala na po, dito na po, kasi yung paraiso na yan, nandiyan talaga ang Panginoon, doon tayo, lubin ng Diyos, sana po ipagkaloob ng Diyos, ay talaga makapasok tayo. Kaya ito inasahan po natin at tayo po nag-aral ng Biblia para malaman natin ang katotohanan at maintindihan natin ang aral. Kasi yun natin hindi na-aral, baka bukas na ibang relihiyon naman tayo, hanggang saan tayo? Dati alam ang aral, pero itong aral natin, maintindihan po ito at saka nagbigay po ito ng pag-asa sa atin, no? So 32. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi. Japanese, Filipino, Chinese, Indonesian, kung sabihin natin American, anong class, lahat ng uri ng tao haharap na sa hukuman. Titipunin ang lahat. Pagbukod-bukurin ko. Mayroong kaliwa, mayroong kanan. Bubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Kapatid, itong pagbuhay sa pangalawang pagkabuhay, kasi ang una, the first resurrection, itong mga banal at mga matuwid sa paningin ng Diyos. Ito naman itong hindi na dadatna ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, yung panahon ni Moises, maiwan pa sila ng lupa. So paglabasan nila, haharap sa hukuman, mayroon mga matuwid yan, mayroon po kasama si Lazaro, kasama yung kriminal na napako sa cross, na ito po ay pinangakuha ng Panginoon, isama kita sa paraiso. Dito na po sila lalabas, mga kapatid. Dito na po ang sinabi po sa 32. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. 33. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Yun na po, impyerno, paraiso. No, yung matuwid, kasi ito, lahat na pubuhayin ito. So, tulad natin mga inuno, may mga, sabihin natin, itong dibuto talaga ng mga, itong lula natin, mga lolo natin, mga dibuto po sila, talagang namuhay po sila ng may takot sa Diyos. Pero hindi po sila naniwala, mga kapatid, na si Kristo po na parito para po tayo mabuhay muli sa kanyang parito. Ito naman mga diboto, example natin, yung lula ko, hanggat namatay, kahit ano po ang aking ano sa kanya talaga, pangaral na kailangan siya magpabautismo, pero hindi talaga siya nagpabautismo sapagkat ang sabi niya, Katoliko ako, sabi niya dito, Katoliko ako, pero hindi ko naman sinasabi na talagang perfect ako na pagkatao, pero naniniwala ako na ang salita ng Diyos talaga ay totoo, pero hindi ako aalis sa aking pagkatoliko. So wala, hindi ko siya pinipilit, pero at least na alam niya na ang salita ng Diyos talaga ay totoo. So ibig sabihin, sa kanya pumuhay na kahit na po kung hindi ko siya nahikayat na sasama sa amin, dahil po mayroon siyang, sabihin natin, relihiyon, mayroon siyang tapat, no? Tapat na kanyang paniniwala na yung relihiyon niya, doon namatay ang kanyang ama at ang kanyang ina, at siya din ang sabi niya, dito rin ako mamatay. So wala natin hatol dyan. So kung aking lola, nakita ng Diyos sa kanya matuwid po mo, kasi alam ko yung lola ko na talaga matulungin po yun, maliit pa kami, siya talaga ang nagsustusaan pangailangan at saka inalagaan talaga kami nang maliit pa kami. So alam ko po kung saan siya ngayon nakalagay. Pero pagdating ito sa huling araw, itong huling paghatol, lalabas din siya. Na itong si Lazaro, itong kriminal, kasama na dito. Pati yung mga angka ni Israel, yung mga panahon ni Moises na mga taong Suwael, na ito po ay nakipagbaka kay Moises sa panahon ni Moises kay Aaron, ito mga angka ni Israel na matuwid yung pamuhay nila, pero namatay sila, hinatulan silang kamatayan sa bukid, sa bundok ng Sinai, sa kanilang sabi ng Suwael. Sumayad na po sila, sapagkat pinatay sila ng Panginoon sa kanilang kasuwailan. Pero iba kay Kristo. Tayong bautismado, may kaibahan tayo sa kalagayan ng mga Israelita sa atin mga Hintil ngayon at sa mga
nasabi natin na ilalim kay Kristo. Ito inasa natin ang itong muling pagkabuhay, tayo mga bautismado, sa pangalan ni Jesus, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Then, dahil po napatawad na tayo, ang sabi natin, ang manatiling tapat lang ang maniligtas. Itong pagliligtas, iba sa paghatol, iba sa pagligtas. Ang pagliligtas, special po ito, isang kislap mata. Ang paghatol, haharap, pagbukurin lahat ng tao, at ito, mayroon kanan, mayroon kaliwa. Sa kaliwa, yung mga masama, yung pong impyerno. Sa kanan ng Panginoon, ito po ang paraiso. Now, pag uupo na po ang Panginoon, pagbukod-bukurin na, at ang mga kambing na walang iba ang masama doon po sa kanyang kaliwa. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Yan ang 200 na tinutukoy niya sa Mateo City 13:14. No? So, yan po mga kapatid. Dapat alam natin itong aral na katotohanan para totoong malaya tayo kung sakaling man isagawa na ng Panginoon ang kanyang plano na talaga siya babalik at iligtas na po tayo. Siya mga kapatid ang pinakamahalaga talaga sa lahat. Now sa 25:34 sa Mateo. Katapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan. Yan. Sa aking kanan. Anong sabihin sa kanyang kanan? Hali kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako. So ito mga kapatid. So, halik kayo. Ito na ang pagpasok sa paraiso. Yun sila nasa kanan mga matuwid. Kaya mga kapatid, yan ang pinakamahalaga na malaman natin na ito, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian hinanda. So meaning to say, yung bumaba pala mula sa langit, yan talaga ay paraiso. Yun ang kaharian kasi dito gagawin ang hatol. So, ang ibig sabihin, yung sa kanan niya, halik kayo. Ang sabi ito ha, manahin ninyo ang kaharian. So meaning to say, tama ang ating interpretation na yung bababa mula sa langit, yan ang paraiso na kaharian ng Diyos, na ito po ang ating inasahan na hanggang sa mga araw na ito, nagpatuloy po tayo sa panampalataya, gumagawa tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat maasahan ito, sapagkat salita ito ng Diyos at ang Diyos ang nangako dito. So makapasok tayo, halik kayo. Kasama si Lazaro, kasama ang kriminal na pinangakuhan ng Panginoon sa taas ng cross, ngayon ikasama kita sa paraiso, kasama na siya dito. Mula kay Adan hanggang sa panahon ni Kristo. Tayong lahat ay makasama na dito kung lulubin ng Diyos. Basta magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Magpatuloy lang po tayo sa panampalataya, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. 100% makasama tayo dito sa pag-asa na ito. So yan po mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin. So pasensya lang po, mayroon pa tayong trabaho. Lahat ng mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook, naway ang kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay sumasa sa atin lahat. So magitan ng atin Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers for Christ International, and sending to us grace, mercy, in peace. Be with you as precious Christ. Amen.